Magandang araw mga kababayan. Nako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. BP Sara, giyera sa Senado, abay matindi. At yung confidential funds ni BP Sara, wala daw nagtatanong kung saan niya ginastos. At yung mga DDS na bulabog, abangan nyo po yan Matapos iproklama ang mga bagong senador, abay mainit ang mata ng taong bayan kung ano ang magiging stand nila sa papalapit na impeachment trial ni BP Sara Duterte. Habang mainit na pinag-uusapan naman ngayon ang pagpapalit liderato sa Kamara, abay may gusto si BP Sara na maging speaker. At yan ang kanyang kapatid na si Pulong Duterte ang dapat daw pumalit kay Speaker Martin. At ipinapangalandakan din ni BP Sara na mali daw ang paratang sa kanya na ayaw niyang sagutin ang confidential funds. Bagkos wala daw tanong ang Kamara tungkol sa 125 million na winaldas niya ng 11 days. Yan ang pag-uusapan natin mga kababayan. Pero bago ang lahat, pakilike po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Ito po pakinggan niyo po itong sinasabi ni BP Sara Duterte. Did they ask a single question? Wala silang tinanong sa akin. I-review nyo yun. Wala. So, hindi sa ayaw ko sumagot. Wala silang tanong during the hearings. And they met a dead end doon sa hearings nila na nag-decide na lang sila, okay, i-impeach na lang natin ito siya without any evidence at all of wrongdoing. Because nasa Commission on Audit ang lahat ng papers ng confidential funds. Ayan mga kaibigan malinaw ang sabi ni BP Sara, wala daw nagtatanong. Pero totoo nga ba yan? Mamaya mga kaibigan, abangan nyo sasagutin natin yan. So, it's not true na ayaw ko sumagot. Wala silang tanong. Because this is about the 2028 election. It's not about ICC, it's not about the impeachment, it's not about confidential funds. It's about the 2028 elections. The impeachment is a glorified disqualification case against me. Kasi hindi rin naman nila ako tinanong, tatakbo ka ba talaga na president o hindi? Kasi hindi rin naman ako makasagot. These individuals are desperate. Desperate for, as I said, cash, cocaine, and champagne. Okay mga kaibigan parang sinasabi lang ni BP Sara dito ng paulit-ulit. Nang lahat ng ito ay pamumulitika lang. Yung ICC wala daw yan. Yung impeachment wala yan. Basta ang lahat ng ito ay pamumulitika lang. Patungo sa 2028. Grabe mga kaibigan Yung term na pamumulitika, napapaisip din ako minsan mga kaibigan Parang ito na yung lisensya mo para gumawa ka ng kabalbalan itong mga politiko, 'di ba? Pwede kang magnakaw, 'di ba? Pwede kang mambalahura ng kapwa mo politiko. Kasi in the end of the day sasabihin mo lang, "Oh, nako, ang lahat ng 'yan ay paratang lang, pamumulitika." Grabe. Parang dinidisregard yung mga kababayan natin na biktima ng AJK nung panahon pa ng kanyang tatay. 'Di ba? Yung reklamo na yun is 2017. Tapos yung confidential funds na lehitimong reklamo, abay pumapasok lahat sa tinatawag niyang pamumulitika. Pero ito mga kaibigan sasagutin natin yung sinasabi ni BP Sara na wala daw tanong. Talaga ba? Balikan po natin ito. Yan. Noong 2024, during the last budgets, hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede natin busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? Una pa lang mga kaibigan, sinabi na ni Franz Castro, hindi sinagot yung 125 million na confidential funds kung saan winaldas. Sa pagkakataon na to, since nandyan si BP Sara, tinatanong. I will agree with you, the Honorable Franz Castro. You may proceed, Yes, Madam ma'am. Vice President. Yun yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds.
Sa in aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, di ba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Where Vice President, the Honorable Franz confidential Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are we simple discussing question. the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, pinestyon natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mabusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Ang linaw mga kaibigan na ilang ulit sinabi ni Madam Franz Castro. Hindi sinagot, 'di ba? Yung 125 million, tinatanong 'yan, pero nagtatago sila sa term na confidential nga eh. Oh. Yan ba? Yung sinasabi ni VP Sara mga kaibigan na wala daw nagtanong eh. Pero paulit-ulit na tinatanong kasi saan mo dinala yung 125 million? So mga kaibigan, 'di ba? Tinanong ilang beses ni Franz Castro. Kahit nung nakaraan pa mga kaibigan, tinanong na kung saan nga ba dinala. Dahil papalapit na yung impeachment ni VP Sara. Abay, eto, may may matinding birada na naman itong VP natin. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. Oh, palakpakan mga DDS. 'Di ba? Oh, ano man magiging tandaan nyo 'yan kung ano man magiging resulta, just in case lang, no, na guilty itong si VP Sara, abay tanggapin nyo. Kasi si Inday Sara, hindi siya manggugulo. Okay? Sinabi niya na 'yan. Okay lang sa kanya kahit anong mangyari. Kumbaga, kumpiyansa. Siyempre, kumpiyansa na siya ngayon. Dami ba namang mga kaalyado niya na nasa Senado 'Di ba? At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. So parang mali siguro na magbilingan ng boto ng walang trial. Pero ginagawa siya ng publiko. So, basta sa akin, tanggap ko kung anong mangyayari, anong magiging ending noong impeachment. I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Mga kaibigan, talagang gusto talaga ni VP Sara ng gulo. Mga kaibigan, handang-handa na talaga ang ating Vice Presidente sa giyera sa Senado. Talagang gusto nyo ng kaguluhan. Kumpiyansa kasi ang ating vice na marami daw siyang kaalyado dyan sa Senado. Well, tulad nga ng sinasabi natin mga kababayan, kung hindi titignan ng mga senador yung ebidensya at ang magiging pamantayan na lang yung loyalty nila sa kanilang boss, abay umanda-handa rin sila sa 2028 mga kababayan. So yun mga kaibigan, handang-handa na talaga itong Vice Presidente natin sa giyera at kaguluhan. Talagang gusto niya ng I want a bloodbath, talagang matindi. Sa bagay, kumpiyansa naman kasi itong Vice Presidente natin sa papalapit na impeachment trial. Dahil nga sinasabi ng ilan sa mga political analyst ng mga DDS, abay lamang daw pagdating sa kaalyado itong si VP Sara. Pero ang tanong mga kaibigan, loyalty ba over sa ebidensya, sa facts? Yun ang tanong ngayon Kasi sa mga senador, ang huhusgaan nila ay itong si VP Sara. Yan yung nila, malaking tanong sa kanila kung paano nila sila humusga.
Patungkol ba ito sa loyalty lang sa kanilang amo? O regarding ito sa overwhelming na ebidensya? Ngayon mga kaibigan, sa atin naman, sa ating taong bayan, sa mga kabataan, lalo na, di ba? Sa mga kabataan, ang tinitingnan natin dito ay itong mga senador. Kung ano yung magiging pamantayan nila sa paghuhusga dito kay BP Sara. In terms ba ito sa loyalty lang o sa ipapakitang ebidensya? Yan. Lagi nating sinasabi, iba na yung panahon ngayon, yung mga Gen Z, yung mga kabataan ngayon. Nako, iba ho mag-isip. Hindi sila yung basta-basta ng babarubal lang sa social media. Hihintayin nila yung oras nila, which is election day. Doon talaga sila huhusga. Kaya kung sa tingin ng mga senador natin ay mas lamang yung kanilang arangkada dahil sa loyalty nila over sa mga evidence, nako, yung 3 taon, 6 na taon, mabilis lang po yan. Sabi ko nga, yung mga kabataan ngayon, nakatutok yung mata nila sa inyo. Kaya sa mga senador natin, abay, galingan nyo po sa paghuhusga, no? Kung ano yung magiging pamantayan ninyo, di ba? Kaya sa mga senador natin, good luck. Kaya naman mga kaibigan, etong mga DBS, abay, nabulabog. Kasi ini-expect na talaga ng mga Duterte supporters na ang boto talaga ni Manang Aimee ay kay BP Sara. Matik na yan. Pero ito yung sinabi niya. Yes. As a senator, I will sit as a judge and will rely on the evidence presented. Palagay ko yung katibayan ang maghahari sa lahat. Wala pang paglilitis, wala pang pinapakitang ebidensya, wala pa akong nakikita, puros sa haka-haka, puros bali-balita. Nako mga kaibigan yan na yung sinasabi natin. Nako, umaasa kami dyan Manang Aimee. Tandaan mo, maraming bumoto sa'yo. Dahil sa paniniwala na yan yung magiging stand mo. Hindi yung loyalty mo kay Sara Duterte. Kumbaga, ebidensya. Kaya ngayon, yung mga DDS, nako, galit na galit mga kaibigan na naman. Hindi pumabor sa kanila yung pahayag ni Manang Aimee. Okay mga kaibigan anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan huwag nyo kalimutan, i-like at i-share yung mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.